So hello, isang magandang Lunes na naman para sa ating lahat. Nandito na naman tayo para mag-update ng ating Kinben Book 4 Chapter 172. So bago tayo mag-proceed sa ating story, shoutout muna natin ang mga nag-comment noong Chapter 171. Shoutout kay Ronald Esok, Mark Jan Salvacion, Erwin Abong, Donna Olimpo, Emilia Manzano, William Martinez, Antonio Dumalaos, Ferdinand Lagaw, Pedro Texon, Justin Bulan, Jeneline Fernandez, Saif Lau, Ram Chris Mitante, Carlo Magat na nag-birthday noong nakaraan, happy birthday sa'yo boss, Jose Tampoco, Chard Gail Bobis, Rex Oybar, Antoinette Oveja, at kay Jeffer Dolar. Sa mga gusto magpa-shoutout sa chapter 173, magko-comment lang po kayo sa chapter na to at mapapasama kayo automatic. So proceed na po tayo sa ating chapter 172. Pagbukas nga ni Knight sa pinto ng kanyang condominium sa Makati, ay siya namang pagtingin sa kanya ng isang babaeng nakaupo sa munting salas sa loob nito na kasalukuyang nanonood ng TV. Maikli ang buhok ng babaeng ito at makikita ang kaseksihan sa suot nitong sando na white na may logo ng isang basketball team at maikling red shorts na nagpalitaw naman sa maputi nitong hita. Makikita rin ang malusog nitong dibdib at mahahalatang wala itong suot na bra dahil sa tila butol na nakabukol sa dulo noon. Kasalukuyan nga itong ngumunguya ng peanuts na nasa isang maliit na platito at sa pagbati sa kanya ng binata ng good evening ay isang supladang tingin naman ang sagot sa kanya ng girlfriend niyang si Tanya. Kanina pang tumatawag dito ang manager ninyo. He kept on asking me kung nasaan ka. May tinakasang ka raw na potential meeting sa isang kilalang brandang pabango for endorsements. Sabi ng babae na muling tumingin sa TV para panoorin ang pinapanood niyang series. Umay na ako sa mga kumukuha sa akin for endorsements. Nasisira nito ang paglalaro ko, lalo na ang trainings namin. Sabi naman ni Knight na kaagad na naghubad ng kanyang suot na damit at naglakad papunta sa dulo sa kwarto nila para magpalit ng mas preskong kasuotan. So, saan ka nga galing? Nang babae ka ba? Just tell me para hindi na ako nagtatanong pa. Sabi muli ni Tanya at napangiti na nga lang si Knight habang nasa loob ng kwartong bukas ang pinto. Narinig niya ang sinabi ng kasama niya at paglabas niya ay agad niyang tinabihan ito at niyakap ng may kasamang paghalik sa pisngi. Galing ako Mindoro. May tiningnan lang. Sagot ni Knight na sumandal na nga sa malambot na sofa na inuupuan nila. May kinonfirm lang ako. Si Maki Romero. If you remember that guy, nakalaro namin siya last month nang dumayo sila rito. Totoo nga ang sabi na sasali siya sa liga sa Ormin. Kaso napaseryoso si Knight nang maalalang isa pang manlalarong taga roon. Tinalo nga nito ang team ng kapatid niyang si Henrik at hindi tuloy mawala sa alaala niya ang usapan nila nito sa CR. Hindi niya iniisip na matatalo nito ang Sea Lions. Kaso nangyari iyon at maging siya ay nagulat dahil hindi ito nangyayari sa team ng kapatid niya magmula nang maglaro uli ito sa Mindoro. Kaso ano? Tanong nga ng kanyang girlfriend na isinandal ang ulo sa balikat niya habang nanonood ng TV. Want mo bang sumama sa Mindoro pagpunta ko liron? For what? May kailangan lang akong balikan. Seryosong winika ni Abad. At hindi matanggal sa isip niya ang player na iyon na tinutuo nga ang pagtalo sa team ni Henrik. Dapat nga ay pupunta siya ng Puerto Galera para asarin ang kapatid niyang talunan. Pero hindi na niya ito naituloy sapagkat isang bagay ang tumatakbo sa isip niya kanina nang pagmasdan niya si Ricky Mendez nang matapos ang laro. 39 points. Nagawa mo iyon ng katapat si Henrik Ramirez. Bigla ka na lang din lumitaw sa ligang ito at ginawa mo pa ito sa harapan ng maraming manonood. Isa pa, magmula na magsimula ang laro ay hindi ko man lang nakitang humina ang loob mo kahit pa naghahabol kayo ng score. Ricky Mendez, 5-6 ka lang pero nagawa mo ito laban sa best team ng Ormin. Sabi na nga lang ni Knight sa sarili nang nasa Calapan Coliseum siya habang patagong nakatingin sa loob ng court kung saan ay makikita ang pagkakamaya ng dalawang team nakakatapos lang maglaban. Kinabukasan
Maaga ngang bumangon si Ricky mula sa kanyang kama sa bahay nila sa Kanubingwan. Mabuti na lang daw at holiday ang Biyernes, kung kaya't may 2 araw pa siyang bakasyon dito sa Calapan. Ramdam din niya ang kaunting pananakit ng kanyang katawan, kaso hindi na raw ito kagaya noong nagkaroon sila ng practice game sa Rojas. Matapos ngang humikab ay agad nga siyang nag-ayos ng kanyang hinigaan. Pagtingin nga niya sa kanyang phone, pagbukas ng data ay sinalubong na kaagad siya ng maraming notifications sa kanyang social media accounts. Dumami nga ang nag-add sa kanya, at ang profile picture nga niyang bola ay biglang dumami ang reactions. Dahil nga sa nakapublic ito ay medyo nagkaroon din ng mga comments ito mula sa kung sino-sino. Naka-on din nga ang kanyang following button, kung kaya't nakita niya ang pagtaas ng kanyang followers sa account niya. Ang galing mo, idol! Idol, saan ang next ninyong laban? Ang lupit mo, Mendez, natalo mo si Ramirez. Ilan nga lang ito sa mga comments na nabasa niya. Napaisip nga siya kung natalo nga ba raw niya talaga si Henrik. Lamang daw ito sa puntos, at kung hindi raw nakapagtala ng mataas sa puntos si Valdez sa last quarter, ay baka natalo pa rin sila sa labang iyon. Kaya para sa isip ni Mendez ay hindi pa rin niya ito natalo individually. Sigurado rin daw siya na sa sunod din ang paghaharap ay hindi mauulit ang pagkapanalong ginawa nila. Maulit man ito ay natitiyak niyang hindi na ito magiging katulad ng nangyari kahapon. Lumabas na nga si Ricky ng kanyang kwarto, at matapos maghilamos ay bumalik na siya sa loob ng kanyang silid para magpalit ng damit na pantakbo sa labas. Sandali rin muna siyang nag-push ups at sit ups ng 100 times. Pagkatapos noon ay agad nga niyang kinuha ang kanyang bola at agad na lumabas ng bahay. Huminga nga muna si Ricky ng malalim at nakaramdam siya ng saya dahil sa mga nangyari. Nakabalik na siya sa paglalaro at tinalo pa nila ang defending champion sa una nilang paghaharap. Paglabas nga niya sa may kalsada ay napaseryoso siya nang may mga nakatayo roong 4 na lalaki na kanina pa pala siyang inaabangan. Si Kuya Baron, Kuya Martin, Romeo Baltasar at si Jun Salvador. Ito na mukhang sasamahan siya sa pagtakbo ngayong umaga ng Sabado. Good morning, Kuya Ricky. Masayang wika ni Jun at Romeo na kasalukuyan namang nagpapatalbog ng bola. Bumati rin si Ricky sa dalawa at si Kuya Martin naman niya ay sumaludo lang sa kanya. Si Baro naman ay isang masamang tingin ang ibinigay sa kanya, at pagkatapos noon ay pinatalbog na nito ang bolang hawak. Nalit ka ba ng gising? Kanina pa kami naghihintay rito, sabi nga ni Baron, at ngumiti naman si Ricky at humanda na rin para sa kanyang everyday routine na araw-araw ring ginagawa ng mga kaibigan niyang basketballista rito sa barangay. Ang ilaw nga sa loob ng barangay court ay bumukas na rin, at dahil ito sa maagang pagbuhay ni Konsehal Wilbert. Alam kasi niyang narito si Ricky, kung kaya't tiyak na may gagamit daw kaagad ng court ng ganito kaaga. Kasabay nga ng pagtilaok ng manok at pagtahol ng mga asong nakarinig sa kanila ay doon na nga nagsimulang tumakbo ang 5 papunta sa kabilang barangay. Si Baron nga ay wala nang bagal-bagal pa dahil kumaripas na kaagad siya ng takbo. Nang makita naman ito ni na Martin at Romeo ay agad nga nilang inihinto ang pagpapatalbog sa bola. Binilisan din nga nila ang takbo. Hindi kami magpapatalo sa iyo, Kuya Baron, bulalas nga ni na Jun at Romeo. Hindi yun ang gusto kong mangyari. Ang gusto ko lang gawin natin ay unahan natin si Ricky. Ipakita nating mabilis din tayo, sabi nga ni Baron, at makikita nga sa tabi niya si Martin na pinipilit siyang maunahan. Bilisan ninyo, parating na si Ricky, bulalas ni Martin, at pagkarinig naman noon ni Baron ay doon na nga sila kumaripas ng pagtakbo. Hoy, hintayin ninyo ako, sigaw ni Ricky habang hawak ang kanyang bola, at si Baron naman ay sumagot ng malakas. Bilisan mo kasi, bumagal ka na ba? Hindi porket nanalo kayo kahapon na iisipin ko ng magaling ka. Hindi ka pa rin magaling. Wala ka pa sa kalingkingan ni Mover. Siyempre, pati sa akin, bulalas ni Baron, at nang makita nilang bumibilis na si Ricky ay doon na nga lalong itinodo ng 4 ang kanilang pagtakbo. Mabuti na nga lang at napakadalang ng sakyang dumaraan ng mga ganoong oras. Si Ricky naman ay tawang-tawa na tumakbo ng todo. Wala na nga rin siyang lingunan dahil naririnig niya ang pagtahol ng 3 aso sa kanyang likuran na hinahabol siya.
Hintayin ninyo ako. Hinahabol ako ng aso. Bakit kasi binilisan agad ninyo? Sigaw na nga lang ni Ricky at nang marinig ito ng apat ay napalunok na lang sila. Mas lalong hindi tayo pwedeng tumigil, sabi ni Martin na nararamdaman na ang paghingal sa dibdib dahil sa biglaan nilang pagtakbo. Bilisan ninyo. Walang titigil hanggat hindi nawawala yung mga aso sa likuran ni Ricky. Sabi nga ni Baron at doon na nga maririnig ang malakas sa pagtawa ng 5 hanggang sa makarting sila sa kabilang barangay. Sa mas malayong bahagi na kung saan ay narating na nga nilang ang crossing papunta sa poblasyon. Ang 5 nga ay lawit tilang umupo sa tabi ng nakatayong mga pulis. Dahil nga narito rin sa crossing ang isa sa 3 istasyon ng pulis dito sa Calapan. Anong nangyari sa inyong 5? Tanungan ng isang matikas na pulis na kasalukuyang nagkakape. Makikita nga na napahiga rin sa tabi ng kalsada si Ricky na pawisang pawisan at hingal na hingal. Hihinabol po kami sir ng aso. Sagot naman ni Romeo na napahinga ng malalim bago tuluyang umupo ng ayos. Hahanip ka Ricky? Bakit ka kasi nagpahabol sa aso? Sabi naman ni Baron na siyang malapit kay Mendez. Bakit kasi tumakbo agad kayo ng mabilis? Nakuha tuloy natin ang atensyon nila. Pati sa kabilang barangay hinabol din tayo. Sagot naman ni Ricky na muli nang bumangon at napangiti. Pero ayos din. Ang layo pala na narating natin. Dumaan na kaya tayo sa 7-Eleven? Malapit na tayo roon. Sabi naman ni Martin na nagawa na nga tumayo at binigyan din niya ng ngiti ang mga pulis na nakatingin ngayon sa kanila. Nasa 3 ito at parang kinabahan tuloy siya sa mga iyon. Wala akong dalang pera. Pagsisinungaling naman ni Baron na napatingin sa kaibigan niyang si Suarez. Ako rin, sabi naman ni Martin na kina Romeo at June na napatingin. Ang 2 iyon nga ay napangiti ng pilit at sinabing hindi raw sila nagugutom. Tara, sagot ko na. Sabi naman nga bigla ni Ricky na mukhang hindi na hinihingal. Kakatapos lang din itong pagpaga ng kanyang damit at napunasan na rin niya ang kanyang pawis gamit ang dala niyang towel. Napangiti na nga lang ang 4 sa sinabing iyon ni Ricky at agad nga nilang nilapitan si Mendez at kinwentuhan ng mga magagandang bagay. Sina Romeo at June nga ay puro papuri naman ang sinabi dahil sa nangyaring laro kahapon. Para kay Ricky ay wala lang naman ang paggastos niya. Na-miss kasi niya ang mga ganitong bagay, ang makasama ang kanyang mga kaibigan sa loob at labas ng court na taga Kanubingwan. Ilang minutong lakad nga lang ang ginawa nila at narating na nga nila ang bagong bukas sa 7-Eleven sa may gasolinahan doon. Kape at tinapay na may palamang hotdog ang binili nila. Makikita nga rin na may mga siklista ang nakahinto rin dito para magkape. Habang masayang ang kumakain ng 5 ay may ilang mga dalagan tila nag-jogging ang biglang lumapit sa kanila nang hindi inaasahan. Hindi ba si Romeo Baltasar yun? Sabi ng isang dalagan na kulot ang buhok at pahaba ang mukha. Si June naman nang marinig iyon ay pasimpleng sinanggi ang kanyang kaibigan na yumuko na lang bigla. Si Baro naman ay nilingon ng mga iyon at nakita niyang mga kaidarin nga lang ni na Romeo ang mga ito. Isa pa, base rin sa obserbasyon niya ay ito ang mga tipo ng fans na nagfa-fanboy sa mga players. Iyong mga tumitili at hindi pinapansin. Magpapapicture ba kayo kay Romeo? Lapit na kayo mga ining, mabait yan. Sabi ni Baron at sina Ricky at Martin naman ay napayuko na lang para magpigil ng tawa nang makita nilang itsura ng 4 na dalagan nag-uusap sa likuran nila. Si Romeo naman ay napasipa na lang sa sapatos si Baron sa ilalim ng lamesa. Gago ka Kuya Baron, ayaw ko. Mahinang bulalas naman ni Romeo at pagtingin din niya sa kanyang katabi ay wala na pala roon si June na lumipat na pala sa isang mesa sa likuran nila. Oh, lapit na kayo, isa-isa lang. Ang pogi niyang si Romeo Baltasar at napakabait din, sabi pa ni Baron at nang maglapitan nga ang mga babaeng yung kay Romeo ay bigla itong napaseryoso nang may maamoy siyang hindi maganda. Sina Ricky, Baron at Martin naman ay napaseryoso nang maamoy rin iyon. Hanip, may putok yata ang mga bebot na ito, sabi ni Martin sa sarili. Mga miss, papicture na kayo isa-isa sa kanya. May bibilhin lang ako sa loob. Pagsisinungaling naman ni Baron na tumayo na habang hawak ang kanyang kape. Ubos na rin kasi ang kinakain nilang tinapay. Si Ricky nga ay bilisan ding inubos iyon at hindi na siya tumingin kay Romeo para hindi raw siya matawa. Si Martin naman ay pasimple ring tumayo at nang makita ito ni Romeo
ay napahigpit na lang siya ng hawak sa kanyang pagkain na hindi niya maisubo dahil kinakausap na siya ng 4 na babae. Amoy putok din daw, kaso hindi siya makapag-react dahil nakikita niyang kilig na kilig ang mga ito sa kanya. Samantala, si Jun naman ay mas lumayo pa para hindi maamoy ang halimuyak na hindi maganda sa kanyang ilong. Makikita nga rin na nakalabas ang phone nito at kasalukuyang kinukuha na ng video ang kaibigan. Napatingin pa nga siya sa loob ng 7-Eleven at makikita ang pag-thumbs up sa kanya ni Kuya Baron habang sina Martin at Ricky naman ay nakatalikod habang tumatawa na kinangiti na nga lang ng tindero sa loob ng lugar na iyon. Humanda kayo sa akin mamaya, sigaw naman sa isip ni Romeo habang nakatayo sa tabi. Nagsimula na nga ang picture taking at kanina pa niyang pinipigil ang kanyang paghinga ng maayos. Isang nakakatawang umaga iyon para kay Ricky at pagbalik nga nila ng Kanubing 1 ay hindi na sila nakadiretso pa sa court dahil sa mga nangyari. Si Konsehal Wilbert tuloy ay parang tanga na naghintay sa kanila hanggang sa magliwanag na nga. Alas 9 na ng umaga at makikita nga ang nanay ni Ricky na nakabihis. Paalis daw ito at pagkalabas nga nito ay biglang napabalik ang ginang sapagkat may bisita raw ang kanyang anak na kasalukuyan namang nanonood ng TV ng oras na iyon. May bisita ka, kilala mo ba ito? Tanong nga ng nanay ni Ricky na kumatok pa sa bukas na pinto nila. Si sino po? Sagot ni Ricky na napatayo at napapunta sa may pinto ng kanilang bahay. Pagtingin nga niya sa labas ay isang babaeng may hawak na helmet ang bigla na lang siyang kinawayan. Anong ginagawa mo rito? Tanong nga sa isip ni Mendez nang makita ang isang babaeng naka black pants na cotton na kung saan ay kitang kita ang kaseksihan nito at ang pantas naman nito ay isang sleeveless na white na pinaiibabawan ng maong na jacket. Tita, I'm Chloe po, friend po ni Ricky. Nabalitaan ko po kasing nandito raw siya kaya naisipan kong dalawin siya. Sabi nga ni Chloe Cervantes na may kinuha pang paper bag na may lamang pagkain mula sa ibabaw ng kanyang magandang motor. Ay siya, ikaw na ang bahala anak sa bisita mo. Kailangan ko na rin kasing umalis. Sabi naman ng nanay ni Ricky na kaagad na umalis at pagkasalubong niya sa magandang babae ngayon ay siya naman pagngiti niya rito nang may pagbati. Si Chloe nga ay naglakad na at dumiretso siya nang walang alinlangan sa loob ng bahay ni Ricky. Kasabay noon, mula sa malayo ay may isang camera naman ang makikitang nakaplay na tila ba kinukuhanan ang mga pangyayaring iyon. To be continued. Para naman sa mga interesadong mag-avail ng ating advanced chapters, mag-PM lang po kayo sa FB page kong Taong Sorbetes. At ang ating pong chapters ay 10 pesos kada isa at minimum of 5 chapters ang pwedeng avail. Meron din po tayong promo sa mga first time mag-avail na 100 pesos 15 chapters or 300 pesos 50 chapters. Sa unang bili lang po yun, tapos sa regular na po sa sunod. So, like lang po ninyo ating video ito. Tapos sa mga hindi pa po nagsusubscribe sa ating channel, subscribe na po kayo. Thank you. Tapos ito pong nakaraan, nagkaroon po ng bagong feature yung aking YouTube channel. Nagkaroon na po siya ng membership. At ito po ay para lamang sa mga gusto. Parang same lang din po ito ng pag-avail ng advanced chapters. Ang kaibahan lang po lang dito sa ating membership ng YouTube channel ay ang magiging update po natin sa loob ng channel na ito ay 5 chapters per week with narration at 199 pesos po sa loob ng isang buwan. Ganun po. Bali po per week 5 chapters. So bali ang magiging total nun ay parang magiging 20 chapters sa loob ng inyong subscription. Yun po. Bago lang po ito sa YouTube. Saka sa mga may gusto lang po ito. Sa mga may gusto lang maging member ng membership channel po natin. Wala po itong persahan na. Hindi po ako namimilit kasi meron po tayong free update naman sa regular channel natin. Akin lang pong ginamit itong bagong feature ni YouTube sa aking YouTube channel. Tapos pwede rin po kayo mag-donate ng tips doon po sa mismong YouTube video natin na ina-upload na libre. Doon po sa thanks button. Yun po sa mga interest, sa mga gusto lang po, sa mga gusto, wala po yung pilitan. Wala po akong pipilitin at saka hindi
sa mga nabili po ng chapters, ng advanced chapters, hindi po ako nag-PPM. Kaya pag may nag-PM po sa inyo na iba, ay hindi po ako yun. I-report nyo po sa akin at ating gagawa ng action. So, thank you po. Maraming salamat po sa suporta.